taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ayan, sa araw nga ito mga kababayan, mayroon po tayong re-reactionan na video. Ito po ang video na balita ng isang TV network. Patungkol po ito mga kababayan sa mga samut-saring kontrabando na nahukay na naman po dyan sa Bilibid. Despite na marami na pong nakandak na hearing sa Senado at saka sa Kongreso na sinasabing di umano nalinis na nila at nilinis na po nila ang Bucor. Bukod pa nga po yan nung panahon ni General Bantag na talaga naman po natanggal na po halos lahat yan dahil una pong tinira dyan ay ito nga pong mga kubol. Ngunit dito po sa ating video na hindi po ninyo nababalitaan malamang at mukhang marami po dito ang hindi pa pong nakakaalam sa balita na to, ito po ang ating isishare sa araw na ito sapagkat nako, mayroon na naman pong mga kubol at mga droga na nakuha dyan at iba't ibang mga klaseng kontrabando. Yan po ang ating pag-uusapan at ibabalita ko sa inyo na hindi po naibalita ng mga mainstream media. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Bubulaga sa otoridad ang iba't ibang uri ng kontrabando tulad ng droga, patalim at bala matapos pong nahukay dyan sa New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Ayan mga kababayan, no? Bumulaga ang mga iba't ibang klase ng kontrabando matapos mahukay po dyan sa loob ng Bilibid Prison sa Muntinlupa. Naku mga kababayan, ano? Diba, ang usapan dati dyan sa Senado, tinatanggi nila itong droga na wala daw. Ano ito ngayon mga kababayan? Siguro naman hindi po ito mag-deny na balita po na nanggaling po dito sa Net25. At inikot ko po mga kababayan ng iba't ibang mga mainstream media, wala po tayong nabalitaan ito. Hindi ko lang po alam kung napanood nyo na po ito sa iba, no? Pero based on my research, ay wala pa po akong nakita na nagbalita nito. Samantalang dapat po ito ibalita, di ba? Tuloy. Isa naman preso ang nahulihan ng ilang gramo ng shabu. Ayun, isang preso ang nahulihan ng ilang gramo ng shabu mga kababayan. Di ba nga? Tinanggihan doon sa Congress or sa Senado na wala daw di umano na mga nangyayaring may mga shabu dyan. Ito, huli ngayon, isang PDL. Si Drian Zamora sa balita. Tinatayang nasa 351 pieces ng kontrabando ang nahukay sa loob ng maximum security camp ng Bureau of Corrections. Madami-dami ito mga kababayan. 351 pieces ang tinataya na mga nahukay po dyan ng mga illegal na kontrabando. Kasama na nga po dyan itong mga illegal na mga shabu-yash. Matindi talaga itong Bucor mga kababayan, no? Napakahiwaga talaga, sabi nga ni Kataruha doon sa sinabi niya kay Senador Tolentino, di ba? Muntinlupa City sa ulat na nakarating kina Captain Abuel Ciruela, Camp Commander, at Captain Henry Avila, Commander of the Guards ng Maxicamp, dakong alas 6:40 ng umaga na magsagawa ang searching operation ng mga taga-Security Patrol Unit 1 and 2 na pinangunahan ni CSO1 Antonio Pagulayan sa NBP East Quadrant 4 at nahuli ang isang PDL dahil sa pagkakaroon ng isang pirasong hinihinalang shabu. Matapos ito ay sunod-sunod nang natagpuan ang mga nakabaon sa ilalim ng lupa tulad ng 29 pieces ng sachet ng pinaghinalang shabu, isang paraphernalia, 269 pieces ng mga bala mula sa iba't ibang kalibre ng baril, 43 pieces ng iba't ibang uri ng patalim at iba pang deadly weapons at 9 na piraso ng yeast na ginagawang alak. Giniba din ang mga kubol sa naturang... Ano yun mga kababayan? Giniba din ang mga kubol sa naturang kulungan. Grabe! Marami pa rin pala mga kubol dyan, di ba? Pinagiba na yan, lalo na nga doon sa panahon ni General Bantag. At may nahuling isang PDL na may taglay na droga, nagsunod-sunod na nakitaan na po nila ng iba't ibang mga illegal na kontrabando. Kasama nga po yung mga droga na yan. At itong mga bala ng mga baril. Ang tanong, bakit sila may bala ng baril kung wala silang armas dyan?
Saan nila ibabala yan? Alam nga naman na katulad nung dati kay PRRD na sinabihan ng mga nandoon sa airport, yung mga laglag balagang doon dati, no? Sige, pagka subukan ninyo maglaglag bala dyan, ipalamong ko sa inyo yung bala na yan. Kaya yun, natigil, di ba? Ganyan ang ginawa ni General Bantag nung namuno siya dyan sa Bucor. In-squat or dinimulis niya, binakho niya lahat yung mga kubol na yan. Dahil yan talaga ang nagsisilbing mga taguan nila para magawa nila yung hindi magandang gawain dyan. Ngayon, nang nangyari, nang pinalitan si General Bantag, nagbalikan yan. So, sasabihin na naman, kasalanan ni Bantag yan. Minana namin kay Bantag yan. Yan na naman ngayon. Baka pag ibinalita po ito, baka ganyan na naman sabihin, no? Ito ay ano lang natin, analogy lang, analysis lang. Baka lang naman. Baka pag ito ibinalita na ng mga mainstream media kasi hindi pa po ito nababalita, baka mamaya ito na ang kalabasan nito. Dahil kay Bantag, minana lang namin yan. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Magkakaroon po kaya ng ganyang klaseng pagbabalita mamaya? Wait and see tayo. Lugar. Samantala, sinampahan na ng kasong paglabag sa Section 11 ng RE 9165 ang nahuling PDL. Mula dito sa Muntinlupa City. Ayon mga kababayan, yung isang PDL na nahuli, sinampahan ng kaso, kulong uli siya. Nakakulong na nga siya, kulong uli. Yun po yun mga kababayan ang nangyayari dito sa Bucor. Napakahiwaga. Bagamat sinasabi nila na wala na daw po, wala nang illegal na droga, wala na mga kontrabando. Samut-sari ang mga naging kontrobersyal noong panahon na nawawala itong si Kataruha at nakatakas nga eventually nang makita nga nila ito, mahuli nila. No? Napakarami po talaga. Nasanay na po tayo sa mga parang palabas nila na una, hindi mo nila sasabihin na ganito ganun para mukhang ina-adjust nila, di ba? Kaya hindi tayo maiiwasan, lalo na ang taong bayan, no, na parang nag-i-speculate or nanghihinala, no, na ito mukhang kaya hindi pinapalabas ng mainstream media kasi nga hindi pa luto ang buto-buto. Yung buto na natagpuan doon sa septic tank, akala nila yun ay buto ni Kataruha. Yun naman pala, naamoy lang yung brief at yung buto na yun, buto naman pala ng fried chicken. Supposed to be yung fried chicken na yon, kung tawagin yun, Chicken Joy. Ang nangyari tuloy, naging Chicken Sad. Napunta pa sa Senado. Na fake news nga po dito si Secretary Boyeng mga kababayan. Kasi mukhang mali yung info na ibinigay sa kanya. It's either yung kanyang mga tauhan dyan sa Bucor, sa pamumuno ni Katapang, or itong mga mainstream media. Ito siguro ang dahilan mga kababayan kung bakit hindi muna nila ito inilalabas ngayon sa mga mainstream media. Kaya lang naglabas po itong Net25 at ito naman po ang ating nireaksyonan ngayon. Sapagkat hindi po tayo rito para mima lang. Ito po ay pinapalabas natin dahil nga po kailangan malaman po ito ng taong bayan. Napakahalaga po kasi dahil nagkaroon ng mga investigasyon sa Senado at saka sa Kongreso at patungkol nga po dyan na nagbalikan po ang mga masasamang sindikato dyan po sa loob ng Bilibid. Kung wala pong sindikato, imposible naman na napakaraming mga bala na natagpuan dyan at kung mga illegal na mga shabuyas na yan eh. Imposible naman isang maliit lang na PDL, I mean yung mahirap lang na PDL, siya lang magtataglay noon. Sa dami noon, mahigit 300, 351 something na iba't ibang mga klase ng kontrabando. Patalim, bala, shabu, mayroon pang yes na ginagamit pang timpla para gawing alak. So lahat ng mga ito mga kababayan ay magko-complement para makita na mayroon talagang katuturan at mayroon talagang katotohanan doon sa lumabas na mga investigasyon sa Senado at saka sa Kongreso. Kasi ito yung ebidensya. Evidence ba? Evidence! Ayan yun mga kababayan. So nakita nyo na. May balita na tayo ngayon. Ang susunod na balita nito, hindi natin alam kung pag ibinalita na ito ng mainstream media ay baka isisi na naman kay General Bantag. Sana mga kababayan, wag naman po sana. Ano? Kasi nga po, kaya dito nang magpa-interview si General Bantag kay Banat Bay at ito nga ang isa naman sa kinabuisit ni Boyeng kasi nga po matagal na lang hinahanap at hindi nila mahanap-hanap. Nakita na lang nila kay Banat Bay nagpa-interview. Gusto man nilang ipa-citizen arrest eh. Ang problema, naka-Zoom. So, mangyayari niyan, hindi citizen arrest, Zoom arrest.
Tapos yung pusas naman, Zoom pusas. Ay ngayon, na-aresto na, napusasan na ng Zoom. Eh paano ikukulong? Siyempre, Zoom kulong. Para lang natin ginagawa ritong joke mga kababayan, pero hindi po, no? Mabigat pong issue ito. Kaya lang po nakakagawa po tayo. Nagra-rhyme lang po kasi ito no? Parang napupunta lang sa ganon na parang nagiging katatawanan sapagkat dito na din naman sa kanilang pinapakitang mga aksyon at mga pananalita. Di ba? Hindi po tayo masisisi dito mga kababayan. Kasi nga, kamukha niyan, dapat po ilabas agad-agad yung mga balita na yan. Kasi kailangan po ng taong bayan malaman yan. Entitled po kami dahil kami po ang mga boss nyo. Kayong lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, makinig kayo sa taong bayan. Kasi kami ang nagpapasweldo sa inyo. Supposed to be, dapat kami ang inyong saluduhan, hindi kayo. Dahil kayo, ang literal na kahulugan ninyo, kayo ay mga utusan talaga ng taong bayan. Lalo na mga taxpayer at mga nagbabayad ng tax. Pero na lang sa hindi nagbabayad ng tax. May kilala ka ba? Yan lang po ang ating nagawang reaction video dito kabayan sa mga naibalita natin ngayon na hindi po binalita ng mga mainstream media. Abangan po natin pag ito po ay binalita ng mainstream media kung ano po ang mangyayari dito. Ito kaya ay sasabihin na naman na galing kay General Bantag ito, minana lang namin ito o kung ano man ang kanilang ilalabas mamaya. Abangan natin yan, wait and see tayo mga kababayan. Sana po, no, pag lumabas po ito ay nang-ayon po sa balitang ito. Sapagkat dito po makikita natin wala naman pong binabanggit at hindi naman po na-interview at sinabi ni Katapang na ito ay minana namin kay Bantag. Kaya once po mga kababayan na lumabas sa mainstream media at ganun nga po, nako, iba na po yan, ha? Ayan mga kababayan, natapos ang ating reaction video dito sa mga balitang hindi na ibalita, pues ibinalita natin. Kulit mo, Gaymar, ha? Maraming salamat una sa lahat sa Diyos at sa inyo sa walang sawang pagsuporta lalo na kay General Bantag. At syempre, sa darating na 2025, kung galit ka sa droga, galit tayo lahat sa droga. Ayan nga po, mga illegal na kontrabando, nakuha dyan sa loob ng bilibid, magbantag ka. At Pilipinas, ayan po sa taas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po, bye-bye!